Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kaniyang kaarawan ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumukpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kaniyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus
Nazareno. Ngayon po ay ginugunita natin ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang patron ng ating parokya, ang tinatawag nating Precursus ni Jesus, ang nauna, ang naghanda ng daraanan ng Panginoon. Kung ating titingnan sa kasaysayan, bukod sa ebanghelyong ating nabanggit, madidiscover po natin na ang pamilya ni Herodes ay dysfunctional. Ano pong ibig sabihin ng dysfunctional? Wala na silang sense of what is right and what is wrong. Sa kanila, basta gusto nila, gagawin nila. Kumbaga, wala nang dating sa kanila ang salitang morality. Wala nang dating sa kanila kung ano ang totoo. Ang gusto lamang nila ay magawa ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya po dysfunctional. Si Herodias ay pamangkin ni Herodes na inasawa niya at ngayon naman ay nakikisama sa kaniyang kapatid na si Philip. Pasa-pasa. Wala nang moral. Wala nang kalinisan. Basta sila yung nasa kapangyarihan, wala sa kanila ang katotohanan. Ang kanilang anak ni Salome, na si Salome na siyang naging daan upang ang ulo ni Juan ang maging regalo sa kanila. Ang galit ay nagdadala sa kapahamakan ng iba. Pero ano ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo? There was no compromise. Para kay Juan Bautista, black is black, white is white. Pinanindigan niya ito hanggang kamatayan. Hindi siya nakipagkompromiso para lamang humaba ang kaniyang buhay. Para sa Diyos, para kay Jesus Nazareno, na kaniyang inihahanda ang daan, kailangang totoo at wagas ang kaniyang sasabihin at ang kaniyang gagawin. Walang win-win solution. There is always demarcation line between what is moral or truth against lies. Tayo ngayon ay pinagpapahayagan ng isang sakripisyong nakasulat sa langit. Isang sakripisyong ibinigay ang buhay sa ngalan ng katotohanan. Hindi natakot si Juan Bautista na mawalan ng ulo para sa katotohanan. Hindi natakot si Juan Bautista sa kamatayan, pero dapat sabihin kung ano ang tama at kung ano ang dapat sundin. Si Juan Bautista ay hindi lamang modelo ng katatagan, kung hindi modelo ng katotohanan. At ito ang sinasabi ng kaniyang karanasan sa atin ngayon. Ano ang kaya kong panindigan? Ano ang kaya kong sabihing katotohanan? Saan ako nakaangkla? Saan nakadugtong ang aking buhay? Sa Diyos ba ng katotohanan o sa mundo
ng kompromiso. Lagi tayong pumapasok sa ganitong desisyon. We do not like to offend others. Ang gusto natin lahat ay kaibigan. Ang gusto natin lahat ay nakikinabang. Ayaw nating magsalita sa katotohanan. Dahil sa pamantayan ng tao, ang sinumang nagsasalita ng katotohanan ay kaaway ng karamihan. Ito po yung ating baliktarin. Ito yung ating itwist na mindset ng tao na alam natin na ang katotohanan ay hindi laging popular. Na ang katotohanan, kahit na ito ay takpan ng maraming bagay, lalabas at lalabas ang totoo dahil ang totoong at katotohanan ito ay hindi matatakpan ng anumang kasinungalingan. Dahil sa Diyos, ang liwanag ng katotohanan ay palaging aalpas at magpapakita ng kanyang kaningningan. Si Juan Bautista, na modelo ng katotohanan, ang atin ding susundan upang tayo'y makarating sa kalangitan, sa kaharian, sa pag-ibig, sa awa at habag ng ating Poong Jesus Nazareno. Manindigan po tayo palagi sa katotohanan. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.